So sa araw pong ito ay I'm starting a new series sa message which the Lord has impressed upon my heart. I believe when I was in USA, tinatanong ko ang Panginoon kung ano yung mga magiging next series pagdating ko. Actually, ako po bilang pastor ninyo, before the year starts, 23 pa lang, December, nagpe-pray na ako. Then I was already listening to God and listing down the topics, yung listing down yung mga messages na gusto niyang ibigay sa church. No. Pero ano yon, as the Spirit leads, pwedeng baguhin ng Panginoon. Pero nililista ko na kagad yung 12 months. At least, I'm asking God for 12 topics, 12 revelations. Kasi per revelation, i-message natin ng 1 month, 4 to 5 weeks. But I have a strong revelation, and I have a strong revelation that in our church in these last days, ang kailangang fully makomprehend natin by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, is soteriology. And what is soteriology? Soteriology is the theological study of salvation. No? Galing po ang salitang soteriology, yung soterion, salvation. Yung soter, Greek word yun. Soter, Greek word ng Savior. Soterion, Greek word ng salvation. No? So, binigay ng Panginoon sa akin para in the last days, all the flocks na pinagkatiwala ng Panginoon, lahat ng mga miyembro dito ay magkaroon po ng solid na understanding from the Bible kung ano ang salvation. At sa pamamagitan nito, parating magiging grateful, filled with gratitude ang mga puso natin dahil sa salvation na binigay ng Diyos. Because salvation is our greatest blessing. Hindi ang greatest blessing natin yung family, career, pera, asawa, anak, hindi. Kapag ka mamamatay na yung tao, ang importante sa kanya, kung siya ay save. Kung ang kanyang pangalan ay nasa book of life. Pagka mamamatay ka na, hindi na importante sa yung pera mo. Amen? Hindi na importante yung kotse, hindi na importante yung pag-aaral, hindi na importante yung tatay mo, hindi na importante asawa mo. Ang pinaka-importante na pagka mamamatay ka na, kung ikaw ay pupunta ng langit at hindi ka pupunta ng impyerno. Yan na yung pinaka-importante. So yun po yung pag-aaralan po natin. And so that in the last days also, God can use us effectively and powerfully to preach the gospel of salvation to others. Hindi po yung kaunti lang yung alam natin o mababaw lang yung alam natin, pero alam natin na matindi. Kasi meron pong magtatanong, meron pong makikipagdebate sa atin pa patungkol sa kaligtasan. There are 4,700 religions in the whole world. And in the Philippines, I believe, hundreds of religions in the Philippines. So everyone na masishare natin ang gospel, most likely, meron siyang religion. Of course, ang mga grupo na sinasabi nilang wala silang religion is atheist. Lalong-lalo na yung mga communist. But their religion is communism. That's their religion. That's their God. But the atheists, they claim that they have no God because the word atheist means no God. Atheist. Ibig sabihin nun, nung A, no, without, from theism, theos, God. Atheism, no God. Yung pong mga tinatawag din na mga agnostic, they have a little
believe in God, but they are 90%, more than 90% na hindi sure na merong God. Yan ang mga tinatag na mga agnostic. Kaya, importante po, nasa puso ko ngayon bilang inyo pong under shepherd ng Panginoong Yesus, na maituro ko ng malinaw sa inyo kung ano ang doktrina ng kaligtasan. The doctrine of salvation. Soteriology. Lahat to ng masaya dito, magsabing amen. Because in the last days, there will be a lot of false teachers and false preachers and pastors. They're going to teach wrong doctrine of salvation. Ngayon pa lang, ang dami na ho mga nagtuturo. Kasi nga po, lahat ng reliyon, ang primary teaching ay salvation. And our Bible, yun din ang primary teaching po nito. Kung ano po ang sino ang Diyos, kung paano pong ililigtas tayo ng Diyos. So, I would like us all to start with Ephesians 2:8-9. And the title of the message today is the four solas are the fundamentals of salvation. Ibig sabihin po nito, meron po tayong pag-aralan na 4 na sola, Greek word po, Latin words po. Latin words po yung four solas na yan. Ibig sabihin ng sola, alone. Pag-aaralan natin na yun ang mga fundamentals ng salvation. Kapag hindi mo alam yung 4 na to, yung salvation, most likely, hindi siya clear, mali siya, incorrect, at mukhang, pagka hindi mo alam ang fundamentals na to, mukhang walang salvation. No? At hindi mo ma-appreciate ang salvation. And, pasimula pa lang, ang 4 na sola na to ay ang sola scriptura, solo Cristo or solus Christus, sola gratia, and sola fide. And in English, translation, sola scriptura, scripture alone, Bible alone. Solo Cristo, solus Christus, Christ alone. Sola gratia, grace alone. Sola fide, faith alone. So ito po yung 4 na fundamentals na kailangan bawat isa po sa inyo na nandito, kahit yung mga bisita po natin dito, ay kailangan yung malaman. And pasensya na po kayo, as a pastor and a teacher, tinuturo ko po yung truth. At sa pagtuturo ng truth, hindi maiwasan na ilabas yung error. I-expose yung erroneous beliefs. Kaya, actually, hindi po ako nag-apologize, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kahit sa mga bisita natin at mga new believers, you will hear some scriptural teachings now. You will read scriptures, you will understand scriptures na contrary sa inyong paniniwala sa religion. And I'm not attacking religion. I'm just teaching the truth and I'm just exposing the errors. Lahat ng gustong makorek, magsabing amen. And I would like to start with Ephesians chapter 2, verses 8, 9, and 10. Everybody read. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. So ang Ephesians 2:8-10, ang isang passage sa Bible na fundamental sa salvation. That every one of us must fully and completely, thoroughly understand.
Kasi yung maraming Christians, alam lang ang John 3:16, save na. Okay na siya doon. Of course, powerful ang John 3:16. But John 3:16 alone, hindi mo magagrasp kung ano talaga ang fundamentals lahat ng salvation. No? Kailangan you go further in studying kung ano talaga yung salvation. Pagdating sa salvation, dapat comprehensive ang understanding mo. Hindi pwedeng konti lang ang alam mo. Hindi pwede. Especially in the last days. Why? Maraming magtuturo ng mali. At marami na ngang nagtuturo ng mali ngayon pagdating sa salvation. So itong Ephesians 2:8-10, fundamental yan. Nung nabasa ko yan, Bible study ko yan, pinaliwanag sa Bible study namin yan, nabuksan ako sa maraming katotohanan tungkol sa kaligtasan. And also, 2 Timothy chapter 3, verses 15 and 16. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation. Make you wise for salvation. Make you wise for salvation. Through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So ito pong dalawang passages of Scripture na to ang pinakapundasyon ng apat na solas. But before we go to the details of these four solas as the fundamentals of salvation, let us first define salvation. Ano po ang ibig sabihin po ng salvation? Ang salvation means to be saved from the wrath of God against sin and punishment of hell. Yan ang ibig sabihin ng salvation. Pakitanong ang katabi nyo, clear ba? Kasi baka yung iba, kaligtasan pa lang, hindi mo na alam ang definition eh. Kailangan alam mo ang meaning at definition ng salvation. Na pagka sinabing may salvation ka, save ka sa galit ng Diyos. Dahil sa iyong kasalanan. And ang premise po ng salvation ay ang pagiging makasalanan natin. Romans 3:23, all are sinners. Lahat ng sinner dito magsabing amen. All are sinners. No one is not. Ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus Christ lang, tao na nabuhay na walang kasalanan, na hindi sinner. But all of us, starting from Adam, Eve, sinner lahat. Amen? And because of our sin, nandoon yung puot ng Diyos, the wrath of God. At paparusahan niya ang kasalanan. Why? Because God is holy. Everybody say, God is holy. Banal ang Diyos. At anumang kasalanan, anumang impurity, anumang unrighteousness, ay galit ang Diyos. At paparusahan ang lahat ng kasalanan. And the ultimate payment, punishment, for my sin and for your sin is hell. And we all deserve hell because we are sinners. Amen? Kasi maraming po na-deceive na, I don't deserve hell. Medyo magpapa-humble ng konti. Yes, sinner ako. Pero hindi naman marami. At hindi grabe. Self-righteousness. Kaya gusto ko po maintindihan ninyo the four solas of salvation. The first sola is the sola scriptura. The sola scriptura of salvation. Fundamental. Napakahalaga. Ano po ang sabi ng 2 Timothy 3:15-16? And how from infancy you have known the Holy Scriptures,
which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. All Scripture is God-breathed. Yung Bible po na binigay ng Diyos, 39 books in the Old Testament and 27 in the New, 66 books. Kasi gusto po kayong warningan. Meron po mga churches, group, hindi 66 ang kanilang, hindi 66 books ang kanilang Bible. At ngayon, wag po kayong ma-offend, but this is the truth. Yung mga Katoliko, 72. May dagdag 14 books ang Katoliko. So Bible pa lang, mali na. Nagdagdag na. Ang sabi po ng Revelation, ang nagdagdag sa Biblia ay dadagdag ng parusa. Ito po ang pinakamatinding deviation ng Catholic Church. So don't please be offended. This is the truth. This is the error that I'm talking about. Hindi po ko po inataking Katoliko, pero in-expose ko ang isang malaking kamalian sa Katoliko, ang pagdagdag ng mga aklat sa Biblia. Lahat po nang naintindihan, magsabing amen. Baka hindi nyo pa ho alam. Kumana po kayo ng Catholic Bible, iba ho. Kasi yung dinagdag nilang mga aklat ay yung tinatawag na second canon. Nagkaroon ng pangalawang canon in around 1400, around AD 1400, dinagdag yung ibang books. Why? To accommodate the man-made teachings. Yung mga gusto nilang mga idagdag na mga aral, so kailangan sila magdagdag ng ibang libro para masuportahan nila yung kanilang mga tinuturong dagdag na hindi makikita sa original book. Those who got it, say amen. So, ang Bible is the only source to understand salvation. This is the only source. Walang additional, walang ibang testamental, extra-testamental books kagaya ng Mormons. I'm exposing error here. The Mormons have their Book of Mormons. Why? Ang kanilang founder, si Joseph, ay supposedly got a revelation from the angel Moroni. At doon sa Book of Mormons, nandun yung mga katuruan nila tungkol sa kaligtasan aside from the Bible. So, that is a very serious error. So, mga kapatid ko po, ang sabi ng Bible, ang sabi ho ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed. Dito lang, useful for teaching. Sa ibang translation, pakilagay nga sa New King James, useful for New King James Version, useful for doctrine. Alam po ninyo, ang ibig sabihin ng doctrine, teaching, pero fundamental teaching. Ang ibig sabihin ng doctrine. Basa. 1, 2, 3, go read. All Scripture is given by inspiration of God and profitable for what? Profitable for doctrine. Profitable for the doctrine of salvation. Doktrina ng kaligtasan, aral ng kaligtasan. So dito lang po makikita ang doktrina ng kaligtasan. Biblia lang. Amen? Sola Scriptura. At ang sabi po ng salita ng Panginoon sa verse 15, and how from infancy you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation. At pinaliwanag na nga ang salvation through faith in Christ Jesus. So, wala ho tayong ibang pinagkukunan po ng aral ng ating kaligtasan, kundi ang Biblia. Lahat to na nakuha yun, magsabing amen. May sabihin po ako sa inyo, exposing the errors, not attacking religions. There are 4,200 religions in the whole world. And every religion has a sacred writing. Meron o silang scripture.
Now, kailangan dito po ang Holy Spirit ngayon sa sasabihin ko. Lahat ng nakikinig magsabing amen. Kapag meron kang Holy Spirit, ang Holy Spirit actually ang nag-inspire sa mga tao para isulat ang Bible. Second, can we show 1 Peter or 2 Peter 1:20-21? Para mas maganda pong maintindihan ninyo ito from the scriptures. Na yung mga taong sumulat ng Biblia were carried along by the Holy Spirit. Carried along. Ibig sabihin, hindi naman ordinaryong mga tao ang nagsulat ng mga aklat sa Biblia. Kagaya ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sumulat niyan si Moses. The book of Joshua, of course, Joshua. Normally, yung mga may pangalan doon, sila yung sumulat. Matthew, book of Matthew, written by Matthew. Mark, written by Mark. Luke, written by Luke. John. Yung mga books, mga Acts, written by Luke, Romans, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, written by Paul. All the letters, almost all the letters were written by Apostle Paul. No? Pwede bang, 121, kapatid. Verse 21-22, please. 21. Okay. They were carried along by the Holy Spirit. 1 Peter 1:21, please. Okay. Second Peter nga. Sorry, 2 Peter. 2 Peter 1:21 nga, please. Yan, basa. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, holy men of God ang mga sumulat, moved by the Holy Spirit. Lahat o naiintindihan niyo ng pagkasulat ng Biblia, magsabing amen. Kasi meron nagsasabi nung ako nabuhan na ganyan, maloko ka, masira ka bunto ka niyan, sinulat diyan ang tao yan at panwalan may yan. Sinulat nga ng tao, tama, pero hindi sila ordinaryong tao. Holy men of God, moved by the Holy Spirit. So, the bottom line author of the scriptures is the Holy Spirit. He supplied every word. Kaya nga importanteng alam natin ang original words because yun ang anointed na chosen word. Kaya nga hindi po natin masyadong pinopromote dito yung mga Biblia na taught for a thought. Kasi meron po mga Biblia ngayon na translation, version, na taught for a thought. Taught yung kanilang pagkasulat. Hindi po tinranslate from English na tinatawag na word for word translation. Dapat word for word. Example, CEV, NLT, The Message. Taught for a thought po sila. Hindi po sila word for word translation. Kung anong naintindihan ng translator, okay. So nawawala po yung pagkapili ng Holy Spirit ng mga words. Kaya delikado. Delikadong nagbabasa ka lang sa NLT. Pwedeng basahin, supplement lang, reference lang. Pero ang kailangan binabasa natin, yung mga Biblia na word for word ang pagka-translate. Ano yung mga word for word ang pagka-translate? New King James, ISV, ESV. Yun po, word for word. Everybody say, word for word. So I would like you to understand that hindi anointed yung mga taught for a thought. Kasi hindi na sila original words. Everybody say original words. Pero ang maganda ngayon, dahil may Google tayo, you can also go directly to the original word, right? You can Google John 3:16 in Greek. Oh, ilalagay na niya yung Greek yun. Sigurado ka doon. Amen? Or kung Old Testament, Hebrew, ang pagkasulat ng Old Testament, you can go to the Hebrew translation. Amen? Okay. May sabihin ako, lahat na nakikinig, sabing amen. Ito lang ang pwedeng
maging source para maintindihan ng tama ang salvation. At itong sasabihin ko, isang malaking katotohanan to na sasabihin ko that maybe will shock you, but it is the truth. If you believe the Holy Spirit, sinulat ng Holy Spirit to, yung mga ibang scripture, sino nagsulat? Kagaya ng Quran, ng Islam. Sino nagsulat? Kung hindi yun galing sa Diyos at sa Holy Spirit, ito na yung malupit na katotohanan. Sabihin mo sa katabong, umanda ka sa malupit. Demonyo. It's really the demons who spoke to Muhammad. Yan ang malupit na katotohanan that will set you free from the error. Amen? Lahat ng may ganap na pananampalataya sa Biblia natin, sola Scriptura, magsabing Amen. Amen. Kaya hindi naman natin nire-regard yung mga Quran, Book of Buddhism. Wala. They're not from God. Yun ay mga machinations ng diablo. Teknik ng diablo para ilihis tayo sa sola Scriptura. Para ilisan tao sa sola Scriptura, sa tunay na source. Magbibigay ng ibang source. Lahat ng naiintindihan na ngayon salvation, magsabing Amen. Sola Scriptura, ang kaligtasan. You cannot cite any verse outside the Bible. No, hindi pwede. Every supporting na verse o supporting na understanding mo, kailangan Biblia lang. Pagdating sa faith, pagdating lalong-lalo na sa salvation. Sola Scriptura. Everybody say Sola Scriptura. Sola Scriptura lang, mga kapatid. Amen ba? Kwento ko lang. Di ba kaya may salvation? Kasi sinner ang tao at ang sinner parurusahan sa impyerno. Sa Biblia, nakalagay, pagka namatay ang tao, dalawa lang yung tinatawag na eternal estates. No? Dishonestate at saka hindi. Heaven and hell lang. Heaven and hell lang. Ngayon, exposing the error na dati ko rin pinapaniwalaan. Naniniwala ako sa purgatorio. Pero wala namang purgatorio sa Biblia. So, dapat bang paniwalaan o hindi? Mag-isip ka. Ngayon, ang Katoliko, alam nyo, I don't want to spend much time on dealing with purgatory because it's another doctrine. Pero, itong summary, ang Katoliko, inimbento yung purgatorio, doon pupunta yung mga kaluluwang mamamatay na hindi nakakommit ng mortal sin. Venial sin lang. So, habang nandun sila sa purgatorio, kaya tinawag na purgatorio, purga. Purge. Cleansing. Lilinisin. Lilinisin muna sila before they can qualify to go to heaven, which is holy. Kasi yung mayroong venial sin, hindi pwedeng pumasok sa langit. Ganyan ang pagkalikha ng doktrinang purgatorio ng Katoliko. Buhay. Ang point nila ito, ang maglilinis doon sa mga kaluluwang nasa purgatorio ay panalangin at misa. Isasama sa panalangin at sa misa. Di ba, pagka nagmimisa tayo, naririnig natin sa misa natin, alalahanin po ninyo si Don Pacundo, Doña Esperanza. Mga binabanggit lang naman yung mga yayaman. Bakit? Binibili. Binibili kasi ang misa. Nakapag-attend na kayo ng yung mga nasa burol,
Yung mga mass cards. Meron ba libreng mass card? Wala. Binibili lahat yun. At actually, kaya inimbento ang purgatorio kasi papagawa nila yung Basilica ng Rome. So, nung nakita nila, maraming kasi lahat ng tao may namatay di ba? May sabihin mo ko sa inyo, sa pamilya mo, sa buhay mo ba, wala bang namatay sa inyo? Meron kaya. Kaya lahat bibili ng misa. Diyan yumaman. Naging trillionaire ang Catholic Church dahil sa doktrinang purgatorio. Kasi bumibili ng misa, lalo-lalo na pagka-birthday ni Ingkong, ni Ima. Di ba? Pero ang tanong, ilang misa at ilang birthday pa misa para malinis na siya at pumunta ng langit? Doon sila nagkamali. Dahil walang sinabi ang Katoliko. Hindi namin alam kung ilang misa. Basta buhay kayo, pamisa nyo yan. Doon sila nagkamali, hindi nila alam. Kasi kung sinabi lang nila, dibilin mo na lang, pakyaw na. Di ba? Salwang kuno ang ding misa nga rin. Bante, itang ka na kaladwa ng ingkong kumuntaan iban mo. Grabe, di ba? Maling-mali, di ba? Kasi mamaya malalaman nyo, it's an invalidation ng faith kay Christ na hindi sufficient si Christ. Yung palang misa, nakakaligtas. Hindi pala yung si Jesus. Grabe, no? Exposing the error. Amen. Sabihin mo sa kanila mo, no offense, exposing the error. Wala ang purgatorio sa Biblia. At sa totoo lang, sabi ko, kapag ka meron nakapagpalabas ng isang verse sa 66 books sa purgatorio, magre-resign na akong magpastor. Re-resign na ako. Pero kung ikaw wala kang mahanap, umalis ka na sa Katoliko. Amen? Mali kasi. Amen? Ayaw mo sa isang religion na mayroong maling major doctrine. Amen? Hindi po tayo sa reliyon na liligtas. Kahit ang living hope, hindi ka maliligtas. Ang magliligtas sa inyo mamaya pangalawa si Jesus Christ. Pero, Bible lang ang basihan. Sabihin natin lahat, sola scriptura. So, doon pa lang mali na po. Madami na pong mali. Kaya nga, yan, pagka ang basihan ng kanilang kaligtasan, hindi Biblia, mali na yung kanilang kaligtasan. Kaya yung Katoliko, mali ang basihan ng kanilang kaligtasan. Mali na siya. Paano pa magkakaroon ng kaligtasan? Mali na nga, di ba? Exposing the error. Amen? Teaching the truth. Sabihin niyo po sa katawa, the truth will set you free. Para maintindihan niyo lang ito, nung panahon po ni Pope Benedict, si Pope Benedict, siya yung Pope na nag-resign before Pope Francis. Alam niyo bakit siya nag-resign? Wala naman na nagre-resign na Pope. Kaya siya nag-resign, marami siyang gustong baguhin na aral sa Catholic. Pero hindi siya pinayagan ng mga kardinal. Kaya, nag-resign na lang siya. Sabi niya, pupunta na lang ako, magpe-pray na lang ako. Pinagpe-pray niya po yung Catholic Church na mabuksan sa katotohanan. Kaya purihin ng Panginoon. Maraming Katoliko ngayon, nalalaman nila yung katotohanan. Nagpe-pray na lang namatay na rin si Pope Benedict. Nag-resign siya kasi, alam niyo, napaalis niya yung limbo. May wala naman limbo eh. Yung mga kaluluwa ng mga infants, yung unborn, yung mga batang namatay, pupunta sa limbo yan eh. Which is equivalent of yung equivalent yan ng purgatorio sa mga bata. Lilinisin din sila, pagpe-pray din sila. Pumayag ang mga kardinal. Sige, alisin ang limbo. Pero sabi niya, alisin natin ang purgatorio. Ay, nako.
Doon na nagano yung mga yung mga pare, mga kardinal. Hindi. Walang tayo ng pera diyan. Wala tayo ng kita diyan. Alam niyo, nag-resign na lang. Nag-resign na lang si Pope Francis. At hindi niyo ba alam, si Pope Francis din, ang nagsabi, alisin ang lahat ng mga graven images. Si Pope, ano ba? Ratzinger. Si Pope Benedict. Gusto niyang alisin yung mga santo. Nagbigay na siya ng utos doon. So yung mga Katoliko noon, yung mga simbahan, inaalis na yung mga images, yung mga ribulto. Pero dito sa Pilipinas, ang sabi ng mga Katoliko dito, ng mga mayayaman, ng mga matatandang Katoliko, pagka inalis yung mga ribulto, aalis na kami sa Katoliko! Natakot yung mga kardinal ng Katoliko at artsobispo at mga pare. Hindi inalis. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin rebulto. Pero yung ibang bansa, alam nyo, sumunod kay Pope Benedict. Pero Pilipinas, sobrang tigas ang ulo. Ayaw maligtas. Ayaw tanggapin ang Biblia. Kaya hanggang ngayon, meron pa ho tayong yung mga Katoliko, meron pa rin sila mga rebulto. Sabi ng Bible, Exodus 20, huwag magkakaroon ng rebulto. Nasa 10 Commandments kaya. Exposing the error, teaching the truth. The truth will set you free. Amen? Sabihin mo sa mo, the truth will set you free. Huwag pong magaling kayo mga Katoliko. Dapat magpasalamat kayo. Sinasabi ko yung katotohanan. Ayoko kayong mapahamak. Ayoko kayo na manatili sa mali. Amen? I just love you. I just love you. Pangalawa, solus Christus. Everybody say, solus Christus. Christ alone. Ang salvation, Christ alone. Solus Christus lang. Sabi na salita ng Panginoon, Acts 4:12, o sige, dun sa 2 Timothy 3:15, sabi doon, sa 2 Timothy 3:15, sabi doon, make you wise for salvation through faith in Jesus. Through faith in Jesus. Acts 4:12. Let us go to Acts 4:12. Everybody read Acts 4:12. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kaya there is no one. Salvation is found in no one else. Salvation is found not in Islam, not in Muhammad, not in Confucius, not in Buddhism, Zoroastrianism. Ano pa buhay yung mga matitinding religion sa buong mundo? 4,700 lahat yan. 4,200. Isa lang pangalan na makakapagligtas. Anong pangalan? Jesus lang. Jesus lang. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Everybody read. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Salvation through our Lord Jesus Christ. Not through any other name. 1 John 4:14. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Jesus Christ is not only one of the Saviors, but He is the only Savior of the world. He is the only Savior of the sinners. Lahat na naniniwala sa 1 John 4:14, magsabing malakas na Amen. Kaya nga dito nagalit ang marami kay Joel Osteen. Bakit? Ini-interview siya ni Larry King. Sabi ni Larry King, si Jesus ba yung tanging Savior? Sabi niya, hindi. Kaya maraming mga pastor nagalit at declared Joel Osteen as a cult. Kasi si Joel Osteen, hindi naniniwala na si Jesus, the only Savior.
ang paniniwala ni Joel Austin, Jesus Christ is one of the saviors. Kaya si Joel Austin exposing the error, telling the truth about Joel Austin. He is a cult. He is a false teacher. You know what? Tingnan nyo sa Google. Permanent naman siya sa Google eh. Tingnan nyo. Joel Austin's interview with Larry King. Nandiyan naman po sa Google. And you know what? Hinihintay siya na i-recant o bawiin yung kanyang sinabi. Wala. Hindi niya binabawi. Kasi ang buong paniniwala niya, si Joel Austin, ang buong paniniwala niya, si Jesus, isa lang sa mga Savior. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Jesus is the Savior of the world. The only one. Sabihin mo sa mo, the only one. The only one. Titus chapter 2, verse 13. Titus 2:13. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Isa lang ang tagapagligtas. Sino po dito naniniwala isa lang ang tagapagligtas? Magsabing amen. So kung ikaw ay naniniwala na meron ka pang ibang tagapagligtas, magsisi ka na ngayon at iwanan mo na yon. Sapat na si Jesus. Amen? Sapat na si Jesus na tanging tagapagligtas. Anong ginawa ni Jesus para tayo maligtas? The act of salvation, yung act po na pagliligtas ni Jesus, nasa cross. Pag-aaralan natin ang maraming mga theological terms next week, like atonement, propitiation, substitution, reconciliation, no? Hindi ngayon, but I'm going to define all these theological terms na connected sa ating salvation next time. But I would like to read Ephesians 1:7. Everybody read. 1, 2, 3, go read. In Him, we have redemption. Through what? His blood. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So it's through the blood. Yung pong akong pagsasave ni Jesus, doon po sa kanyang sacrifice ng kanyang katawan at dugo. Sacrifice ng kanyang blood. Nandoon yung forgiveness ng sin. Nandoon yung cleansing ng sin. Marami po mga verses to, hindi ko nasasabihin, pero parati natin binabasa ito sa church. The cleansing of the hearts is through the blood. The forgiveness of our sins is through the blood. Amen? Bakit dugo? Kasi yan na yung nakasulat mula pa sa Old Testament. Yung sacrifice ng mga lamb, dove, everything. And then, si Jesus ngayon sa New Testament, Lamb of God. Hindi na magsasacrifice ng hayop. No? So, lahat lamang ng lilinis ng dugo ni Kristo ang papasok sa langit. Lahat ng pinatawad sa kasalanan through the blood, nilinis sa kasalanan through the blood, ang masisave sa hell. Sila lang. Lahat ng nilinis sa dugo dito, magsabing amen. When you call upon Jesus and His blood, Lord, cleanse me with your blood, yung prayer na yon, in the spiritual realm, maglilinis ng ating pusong masalanan. So, mga kapatid, yun pong Panginoong Yesus lang ang Savior natin. Wala na pong iba. Hindi ho tayo masisave ng good works. Hindi. Hindi. Hindi tayo masisave ng church. Hindi. Kailanman. At kahit ito, yung iba, ganito. Yung nanay ko kasi ganito. Ligtas ka, ma? Wow, kasi na akong manggagawang kasalanan. Kahit yung hindi mo paggawa at pag-iwas mo sa kasalanan, hindi ka maliligtas nun. Ang magliligtas lang si Jesus. Amen?
Kasi yun ang iba, paniniwala nila, basta ako gagawang kasalanan, miligtas ko. Ha? Pero in the first place, nino naman tao ngayon makagawang kasalanan? Pakikutang kesiping mo, ika ba? Ika makagawang kasalanan? Sabi ng Bible, yung tao daw hindi nagsisinungaling, sinungaling. Nagsasabing siya, hindi nagsinungaling siya. Kaya yung mga tao nagsasabing hindi sila nagkakasala, sinungaling sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, umaamin ka na, di ba? Amen? Yung sacrifice ni Jesus sa cross of Calvary ng kanyang blood, yun ang act ng pagliligtas niya. Na kapag tayo ay nanalig kay Kristo sa kanyang ginawa, sa kanyang sacrifice, nanalig tayo sa kanyang dugo, maliligtas tayo. Amen? Lahat ng nilinis, pinatawad sa dugo ni Kristo, magsabing malakas na, Praise Jesus! Yan. Amen? Then let me go to the third sola, the sola gratia. Sola gratia, Latin word, sola gratia of salvation, grace alone. Grace alone, maliligtas ang tao. Ano po ang ibig sabihin ng grace? Grace means undeserved or unmerited favor. Favor yan. Grace, favor. Pero, ang ibig sabihin ng grace, hindi mo yan deserve. Hindi mo yan ma-merit. Hindi mo yan ma-earn. If you can earn the favor of God, then it is not grace. Reward. Reward siya. Ano sabi ng Ephesians 2:8-9? Let us go back to Ephesians 2:8-9. Everybody read. Ito pong fundamental passage na to na hindi nyo dapat kalimutan at kailangan memorize mo na. At kapag hindi mo na memorize yan, baka hindi ka ligtas. Hindi naman. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan memorize mo yan. Ha? Ako kasi, nung nagrema yan, minemorize ko kaagad eh. Minemorize ko kaagad yan. Napakalagang verse, hindi mo i-memorize. Napakalagang verse sa kaligtasan mo, hindi mo memorize. Di ba? Read. For it is by grace, you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Paano daw naligtas? By grace. Everybody say, by grace. At mamaya, titingnan niya yung sentence, you've been saved. Hindi ka masya-save. Na-save ka na. Kapag ikaw ay nanalig kay Kristo, na-save ka na. By grace, undeserved, unmerited favor ng Panginoon sa'yo. Dahil napili ka. Ang sabi ng salita ng Panginoon, this not from yourselves, it is the gift of God. Hindi ka naligtas dahil sa iyong sarili. Kasi yung iba, pagka tinanong mo, ligtas ka ba? Hindi, depende lang yan. Depende lang yan sa tao kung maliligtas o hindi. Hindi nakadepende ang kaligtasan sa'yo. Nakadepende yan sa grace ng Panginoon. Amen? Sabi doon, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Salvation is not by works. Everybody say, salvation is not by works. Kailangan alam niyo po yan, hindi by works. Hindi by good works. Hindi by helping. Hindi by giving to others. Hindi ba magiging mabait. Hindi pagiging mabuti. Ngayon sa buong mundo, champion, be kind, be kind. Kindness will not take you to heaven. It is the grace of God. Amen? Not by works. Not by works. Kasi marami pong mga tao, mga Katoliko, tutulong sila sa charity. Parang naisip nila
nagbabawas ng kasalanan, naglilinis ng kasalanan, nagpapadagdag ng points sa Diyos para papasukin sa heaven. Pampadagdag ng points? Yung good works? Sabi mo sa mo, mali eh. Alam nyo, nakakatuwa kay God yung good works. Don't get me wrong. God is so pleased with good works. Pero hindi pampadagdag ng points para tanggapin ka sa langit. Hindi. Basta ikaw, nanalig kay Kristo sa kanyang dugo, nilinis ang puso mo sa dugo, pasok ka na sa langit. Amen? Pasok ka na. Tinanggap mo na yung gift. Salvation is gift of God. Everybody say, salvation is gift of God. Free gift. Libre lang. Libre. You don't pay anything. You don't do anything to be given the gift. Libreng binibigay. Ang gagawin mo lang para yung gift mapunta sa'yo, tanggapin. Sabihin mo sa tangbo, tinanggap mo na ba? Pero merong maliling aral eh. Merong maling mga, hindi lang ito libre. Kailangan paghirapan ko rin to. Kasi sanay yung mga tao na meron siyang contribution at pinaghirapan niya. Hindi. Pinaghirapan ni Jesus ang kaligtasan sa krus. At sinabi na niya, it is finished. Wala ka nang idadagdag para sa iyong kaligtasan. Tapos na sa krus ng Kalbaryo ang kaligtasan. Amen? All you have to do is just believe and receive. Sabihin mo sa ito, believe and receive lang. Now, if you already believed and you already received, then you've been saved. Naligtas ka na. So yung mga bisita namin, please believe today and receive today the free gift of salvation. Amen? Tanggapin mo na si Jesus ngayon. Tanggapin mo na rin ang free gift of salvation today. Amen ba, mga kapatid? Babasahin ko ito Isaiah 64:6. Kasi ito po ang isa sa mga pinakamatinding error sa isip ng tao. Na yung kanyang act of righteousness magme-merit ng points para makapunta sa langit. Basa. 1, 2, 3, go read. All of us have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like what? Like what? Like what? Filthy rags. Ano po yung filthy rags? Madumi, mabahong, basahan o ingrag. Bali po ingrag na itang pispisan. Itang pispisan, itang rag, kitang floor. Reta ring, papagpagla, pupuntala ka rin detan dinat. Filthy rags. Yan ang tingin ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Isaiah 64:6 sa lahat ng ating righteous acts. Kaya, kahit anong righteous act mong gawin mo, filthy rag lang yan. Kapatid. Amen? Filthy rags lang yan. Nako, mahirap tanggapin yan. Isaiah 64:6. Lahat ng tumatanggap sa Isaiah 64:6 magsabing Amen. Why? Meron po tayong sariling kaisipan ng fairness and justice. Bakit magiging filthy rags naman yung righteous act ko? No? I-righteous act ko nga yun. Sino ho ang tama? Ikaw o ang Diyos? Nakasulat na filthy rags lang yan. Amen? Filthy rags lang po lahat ng ating righteous acts. Wala. So mga kapatid ko po, wala ho tayong may pagmamalaki na righteous. Actually, yun ang problema ng maraming mga Jewish, kahit nung panahon ni Jesus, they are self-righteous. Akala nila sa kanilang own righteousness, they will be saved. At kahit ngayon din, maraming mga tao, yung mga tinatawag na mababait, goody-goody. Maraming mga goody-goody na tao.
nasa impyerno na. At mapupunta sa impyerno. Why? Because naniniwala sila yung kanilang righteous acts ang magliligtas sa kanila. Kaya alam po ninyo, isang malungkot na katotohanan to. Maraming mga mababait, yung kind and good na tao, mapapa-impyerno. Because they relied on their own kindness, own good attitude, own good behavior sa pagiging mabuti nila. Doon sila nanalig sa kanilang pagkaligtas. Mali. Maling paniniwala. Kaya walang kaligtasan. Lahat ng naiintindihan ng Isaiah 64:6, magsabing amen. Let us go back to Ephesians 2:8, 9, and 10. It is by grace that you have been saved through faith. Sabi doon. Not by works, lest anyone should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hindi po tayo maliligtas ng mabuting gawa. Pero pagka tayo naligtas, magiging mabuti ang gawa natin. Yan ang isang proof, one of the proofs that you really are saved and that you have Jesus in your heart. Mababago ang puso mo, magiging mabait ka na. Amen. You are not saved by good works, but you are saved for good works. Lahat na nag-good works na dito dahil nasa si Jesus, magsabing amen. O kaya, wag niyong iisipin. Kaya kayo nag-good works para maligtas. Hindi mali yun. Nag-good works kasi kayo, kasi naligtas na kayo, kasi nandito na si Jesus sa puso nyo. Binago na ni Jesus ang puso ninyo. Amen. Maliwanag pa yan. Pakitanong ang kanan at kaliwa ninyo, maliwanag ba yun? Walang naliligtas ng good works. Pero pagka naligtas ka, mag-good works ka talaga. Amen? Babait ka talaga. Bubuti ka talaga. Amen? Maglilinis ka na sa bahay, youth. Amen? Susunod ka na sa nanay mo, tatay mo, di ka na magre-rebelde, di ba? Grabe, di ba? Can I also say Romans 3:20? Romans 3:20, let me go back to Romans 3:20. This is really a powerful verse also on salvation. Romans 3:20, please. 3:20. 3:20. Okay, 1, 2, 3, go. Read. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by law is the knowledge of sin. Pakita mo nga sa ibang version. I think it's in NIV or ESV. Sabi nakalagay dito, ESV siguro. Sabi rito, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. So, ang sinasabi po dito, kasi one of the things na nangyari sa cross of Calvary, yung tinatawag na justification. Ibig sabihin, dahil kay Jesus, na-justify na tayo. Dinipensa na niya tayo. Binayaran na niya yung kabayaran ng kasalanan natin. No? Justification ang tawag doon. But anyway, walang isa mang tao madideclare na righteous pupunta sa langit by his own doing. Only by the doing of Christ. Amen? And then let me finish this. Lahat na maghihintay pa ng pang-apat, magsabing amen. Sola fide. Sola fide. Faith alone. Faith alone. No? Faith alone ho tayo maliligtas, mga kapatid. Sola fide.
Acts 16:30, yung Ephesians 2:8-9, sinabi na yon. Basahin natin, sige, ulit ang Ephesians 2:8-9. Itong fundamental verse na to. It is by grace you've been saved through faith. Doon sa 2 Timothy 3:15, through faith in Jesus Christ. Di ba? Paliwanag, di ba? Ngayon, babasahin natin yung Acts 16:30-31. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" One of the greatest questions. Kailangan lahat ng tao itanong yan. Sabi ni Paul and Silas, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Believe in the Lord Jesus. Lahat to na nanalig kay Jesus, magsabing amen. Maliligtas ka if you believe. But this is really personal. Hindi automatic na ikaw ay maligtas, maliligtas na yung buong household mo, no? Pagka binasa ninyo ang buong kwento dyan, ginather ni jailer yung lahat ng kanyang pamilya, and they heard the gospel, each one of them believed in Jesus Christ. Kaya yung household niya, na-save. So yung pamilya mo, hindi ibig sabihin, ikaw ligtas ka na, maliligtas din sila. No. It is just a promise. It is a promise. But they have to hear the gospel of salvation, the correct gospel of salvation, the biblical gospel of salvation. They have to hear it. And then they will believe also. Kaya yung mga youth na nandito, kung kayo sinilang sa Christian family, nako, kailangan personal ninyong panaligan si Jesus. Kailangan personal kayong tumanggap kay Jesus para maligtas. Kailangan personal ninyong may encounter si Jesus sa buhay ninyo. Praise God. Nag-attend sa encounter retreat si Kay at saka si Namiel. Na-encounter nyo ba si Jesus? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga anak ninyo, dali ninyo sa encounter. Ay nako, kailangan personal yung encounter nila. At kailangan po, yung pananampalataya sa puso, Romans 10:9. If you confess Jesus with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart. Not only believe in your mind. Alam nyo po, pananagutan ko kayo sa Panginoon no? Kaya ako mini-message yung soteriology. If there is one thing siguro that will make me cry and weep in heaven, is if I don't see you. Kasi ang tagal nyong nag-attend, tapos di naman pala kayo pupunta sa langit. Pananagutan ko kasi kayo sa Panginoon, kaya mini-message ko po ang soteriology. Because I want each one of you to really be saved. Amen? Kasi parang, hindi man natatakot, but there is something in my heart, Lord. Please, lahat po ng dumahadalo ng Living Hope, papasok sa Living Hope, please, totoo silang maligtas. Totoo silang manalig kay Jesus. Personal silang manalig kay Jesus. Maging genuine lahat ang kanilang faith. 1 Peter chapter 1, verses 7 to 9. Sabi dito, these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved what? Genuine. Yung faith natin may be proved genuine. Kasi marami pong mga Christian, hindi genuine Christian kasi hindi genuine ang faith. Ibig sabihin ng genuine totoo. At sa mga ibang linggo, kaya huwag kayong mag-a-absent, ang message, ano yung ebidensya ng genuine ng faith mo? Genuine ng salvation mo. Kasi yung iba, kala nila, may faith sila, ligtas sila. Wala namang ebidensya. Sabihin mo sa katabi mo, may ebidensya kaya. Sasabihin ko na ngayon pa lang, anong sabi ni Jesus? By their fruit you shall know them. Diba?
May mga false disciples. Kaya sabi ni Jesus, by their faith, by their fruit, you will know them. Sa makikita sa bunga, makikita sa gawa. Amen? Huwag mo sabihin na may faith ka. Kung hindi nakikita sa gawa, sa bunga, ay mukhang hindi genuine. Mukhang hindi. Sabihin mo sa kataba, bawal judgmental. Bawal condemnation. Pero, kailangan tiyakin mo eh. Di ba? Kailangan makita yung bunga eh. Di ba? Paano mo malalaman ng isang puno, mangga? Paano? Doon ba sa puno? Doon sa dahon? Hindi Makikita mo doon sa bunga niya kung mangga siya. Amen? So, malalaman mo talaga na may Kristo ka sa puso pagka lumalabas, ugaling Kristo. Amen? Kristiyano talaga. Amen? Lahat non-genuine ang faith nila dito, magsabing amen. So, my encouragement to you, mga kapatid, I love you wala, kaya message natin to. Make sure your faith in Jesus is genuine. Genuine. At kung genuine yan, may bunga. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede bang gawin nating, pag-pray natin na maging genuine yung ating faith? We humble ourselves before God. At alam nyo, ito rin maririnig nyo rin ito sa mga susunod na messages. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Ang genuine faith, hindi galing sa'yo. Galing din sa Holy Spirit. Sa totoo lang. Galing din sa Holy Spirit, ang genuine faith. Kaya sabihin mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, give me genuine faith. Pwede ba natin kantayin yung Amazing Grace? This is one of my favorite hymns, one of my favorite worship songs. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. We'll sing it again. Kasi gustong-gusto ko po yung first stanza nito. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Gusto nating i-extend ang prayer na to sa lahat ng ating mga first-time guests. Kaya kayo napunta rito para marinig ninyo ang katotohanan, ang gospel. Mahal ka ng Panginoon. Gusto kanyang bigyan ng favor. Hindi mo deserve. Gusto kanya ng bigyan ng favor ng salvation. Do you accept? Do you want to receive it? If you want to receive it, huwag kayong matakot.
Huwag kayong mahiya. Punta kayo dito sa harapan. I would like to help you to receive the gift of salvation. Magpe-pray tayo ng pagtanggap ng gift of salvation. Punta kayo sa harapan. Kung meron kayong bisita, please, i-guide niyo siya, tulungan niyo siya. Sabihin mo sa kanya, tulungan kitang pumunta sa harapan. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Palakpakan naman natin yung mga bisita natin. Praise God. Praise God. Praise God. This is the beginning. Ito yung umpisa. Tanggapin niyo si Jesus sa puso ninyo. At pagka tinanggap niyo si Jesus sa puso ninyo, tatanggapin niyo rin ang gift of salvation. Panaligan niyo siya ng buong puso ninyo na namatay si Jesus sa inyo mga kasalanan sa cross of Calvary. Binayaran niya ang iyong kasalanan. Humingi kayo ng tawad. Pagka ginawa ninyo yan, dumating kayo dito, wala kayong salvation. Paglabas niyo dito, tumanggap kayo ng free gift of salvation. Amen? Tulungan natin sila mag-pray. Pwede bang ilagay ninyo yung kanang kamay niyo sa puso ninyo? Tanda na, tinatanggap niyo si Jesus sa puso ninyo. Sabihin ninyo ang prayer na to. Panginoong Hesus, ganap po akong nananalig sa inyo. Genuine faith na kayo ang aking Savior. Namatay kayo sa cross. Binayaran nyo sa iyong kamatayan, sa iyong dugo, ang lahat ng aking mga kasalanan. Forgive me of all my sin. Lord Jesus, nananalig ako sa dugo. Linisin niyo po ang puso kong makasalanan sa inyong dugo na natigil sa krus. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, tinatanggap ko kayo sa puso ko. Dinededicate ko ang buong buhay ko sa inyo. Magiging totoong Kristiyano na ako. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, seryoso na to. Susunod ako sa inyo. Salamat sa gift of salvation. Tinatanggap ko ang gift of salvation. Amen. Amen. Kung ginawa ninyo yung prayer na yan, simple lang, pero tinanggap nyo yung gift of salvation. Huwag nyo kakalimutan, July 14. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lahat ng may tunay na pananampalataya, magpasalamat na tayo'y tumanggap ng free gift of salvation. Our greatest blessing. Our greatest blessing from God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pakitaas mo ang inyong kamay. I would like to bless you before you leave. I would like to speak forth, declare the word of God to you to be blessed. Numbers chapter 6, verses 24 to 26. The Lord bless you. Bless your mind. Bless your heart. Bless your health.
Bless your family. The Lord keep you. Protect you from all harms. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. You will succeed. You will prosper. You will be victorious in life. The Lord turn His face toward you and give you peace. Peace of mind all the time. Peace of heart all the time. All glory to Jesus.